Nakita sa locker room ng ilang ground handling agents ng NAIA Terminal 1 ang mga nawawalang alahas ng misis ng Turkish Foreign Minister na dumalo sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ang halaga ng mga alahas aabot sa ₱250,000. Dati na raw nasa watch list ng airport authorities ang 3 sa mga suspect dahil sa mga report din ng pagnanakaw sa mga bagahe. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jessica, mabuti na lamang daw at naging maagap ang airport authorities. Kaya nung araw na yon na inireport nga sa kanila ng Turkish authorities, ay agad silang nagsagawa ng follow-up operation kung saan natuntun nga itong around $500,000 na worth itong mga alahas na pagmamayari nga ng misis ng Turkish Foreign Minister. Gold bracelet, mga pares ng hikaw at mga singsing. Iba't ibang alahas na na-recover ng mga otoridad sa locker room ng mga ground handling agents sa NAIA Terminal 1. Aabot daw ng ₱250,000 ang halaga ng mga alahas na pagmamay-ari ni Madam Hulya Cavusoglu, misis ng Turkish Foreign Minister. Nadiskubring nawawala na makipag-ugnayan ang country manager ng Turkish Airlines sa mga otoridad ng Manila International Airport Authorities noong Lunes, August 5, Sabado, nung umalis sa bansa si Madam Cavusoglu matapos mag-attend ng Foreign Ministers meeting ng ASEAN. Karoon kami ng follow-up operation at sa kabutihang palad, na-trace ko namin kasi kinuha yung mga pangalan ng mga naka-duty ron. Natagpuan ang mga alahas sa locker ni Ives Ronald Baguion, Wilson Mataganas, John Andrews Racoma at isang nakilala lamang sa pangalang Mr. Alfaro. Hindi empleyado ng MIAA, kundi mga empleyado ng MIA Score ang namamahala sa mga bagahe ng lahat ng mga pasahero sa NAIA. Una raw itinanggi ng mga sangkot ang pagnanakaw. Eventually inamin na rin nila at tinuro kung saan nakatago yung mga jewelries na nakuha nila. Alright. Bukod sa bawal na mag-apply sa anumang kumpanya dito sa NAIA, ban na rin daw ang 4 na ground handling agent sa anumang terminal dito sa Paliparan. Inihahanda na rin daw ang reklamo laban sa kanila. Dati na raw nasa watch list ng Manila International Airport Authorities ang 3 sa 4 na ground handling agent dahil sa mga report din ng pagnanakaw sa mga bagahe. Agad daw iturn over sa country manager ng Turkish Airlines ang mga nabawing alahas. Kasabay nito, humingi ng paumanhin si Monreal. Ako'y nahihiya at nangyari po yan. Ako humihingi ng paumanhin. Sana hindi naman lahat ng ganito nangyayari sa atin. We're trying to come up with, kaya nga kami tuloy-tuloy na nagsusurveillance sa mga tao. Aminado mismo Jessica ang pamunuan ng Manila International Airport Authority na hindi nga nila magagaranti na hindi na mangyayari ang ganitong insidente. Gayunpaman, ang tinitiyak lamang daw nila ay hindi raw nila ito-tolerate ang mga ganitong klaseng gawain. Kaya naman, hinihikayat nilang publiko na kung sakali man na merong mabibiktima ng mga ganito nga, ay agad ipagbigay alam sa kanila at reklamo ng sa gayon ay agad daw nilang maaksyonan. Jessica. Marisol, na-establish ba kung paano yung modus nitong 3 suspect? Paano nila nakita yung mga alahas? Kasi siguro nasa loob yan ng maleta, naka-check-in ba? O hindi hand-carry yan, pihado, naka-check-in. Paano alam ng mga suspect na may ganyan kahalagang alahas sa loob ng isang maleta o bagahe? You know, Ma'am Jess, that's the same question that we actually raised kay GM Monreal. Paano ba nalalaman ng mga ito na meron? Meron daw talaga kasi silang somehow mga kaalaman sa mga ganon. Kung yung mga bagahe daw ba ay meron mga valuables sa loob. But definitely, talagang yun daw ay binubuksan. Kung ganon daw na nadidiscover nila o natsatsambahan na meron mga valuable items like nga nito mga jewelers, binubuksan daw nila. Tinanungan natin kung hindi ba ito nakuhanan sa CCTV. Unfortunately, hindi dahil ang mga ito raw ay most probably daw ay sa loob na ng eroplano ginagawa. Dahil ang nangyayari daw dito, mano-mano daw itong sinasalansan doon at mano-manong pinapasok kasi nahahati daw sa 3 ang mga bagahe natin kapag pinapasok na raw sa eroplano. Meron daw yung mga baggage na talagang kailangan mano-manong bitbitin at doon daw mismo sa loob ng eroplano nangyayari nga raw ang gantong kalakaran. Siyempre hindi raw ito pwedeng gawin ng isang tao lang kaya may mga kasabwat daw ito dahil ang SOP naman ang alam natin na pinaiiral once pumasok yung mga handler, yung mga ganitong mga loader ay kinakapkapan sila. Baka nga naman may mga kapusit halimbawa ng
mga pampasabog at once na lumabas, kinakapkapan din sila na sa pagkakataong ito raw ay talagang nakalusot lahat sila. So, ang sinasabi sa atin ng MIA, Ma'am Jess, ay doon na ito nagawa sa eroplano at talagang malinaw naman daw na binuksan nila yung bagahe kaya nakita nila doon itong mga alahas nga nitong asawa nga ng foreign minister. Nakakapagtaka kasi sa dinami-dami ng bagahe na kailangan i-load, no, sa mga eroplano. Paano nila alam which maleta to open para pag nakawan? May x-ray ba somehow bago ipasok sa eroplano? Kasi baka yung sa x-ray pa lang may kasabwat din nun. Ganun ba yun, Marisol, o wala? Well, one thing is definite, Ma'am Jess, meron talaga itong x-ray syempre, pero hindi naman na nakikita actually doon yung mga specific items na meron doon. Yun ang sinasabi, as far as doon pa lamang sa x-ray, may mga mukhang may mga nagtitip na daw na kunyari, o ito bagahe ng certain person na ganito, at nakikasing nila somehow kung alin doon yung mga bagahe na mukhang, halimbawa yung may kaya, or meron mga laman doon na medyo mga valuables nga. So doon pa lamang nagkakaroon na rin sila ng idea, kaya hanggang pagpasok doon sa aeroplano kanila na rin binabantayan at yun, yung kumbaga yung mga prospect nila mga baggage or luggage, ay yun yung kanilang binubuksan sa loob na mismo ng eroplano. Kaya again, ang sinasabi dito ng Manila International Airport Authority, hindi ito magagawa ng isa, dalawang tao lamang, kundi grupo raw itong gumagawa ng mga ganito dahil yung unang pagkuha pa lamang ng information ay nakakatulong na raw yung ibang tao na kanilang mga kasabwat, Jessica. Okay, kasi bago ka pumasok ng airport, may x-ray, syempre. Minsan, isa, dalawa, tatlong beses pa i-x-ray yung bagahe mo kasi meron pang for certain destinations, may separate x-ray pa yan pag Amerika o Canada, di ba? Kaya lang, from the check-in counter to the airplane, isasakay yung mga bagahe, may check-in pa ba doon para makita nitong mga suspect na may mga valuable sa isang maleta? Parang wala na, di ba? Ang pagkakalam din natin, Ma'am Jess, wala na yung mismong doon na sa pinakahuli talagang check-in na pinagdadaanan before reaching nga doon sa dahil pag check-in pala ng mga bagahe, unless yung mga hand-carried items, yun yung talagang i-check ba before you finally load the airplane. Pero yung mga ganon, hindi na ganon kadami yung mga exit na pagdadaanan. Pero yun na nga, ang nakapagtataka, paano nila nalalaman? Well, sabi nga, yung mga ganitong klaseng tao na may mga criminal intention, mga criminal minds, alam din talaga nilang kumilatis at tumingin At yun na nga, nakakatulong din dito ang kanilang mga kasabot na nagbibigay din sa kanila ng information. Well, ang sinasabi naman sa atin ng MIA, para sigurado na lamang daw, although hindi naman din nila sinasabi na tinutolerate yung mga ganitong klaseng gawin, yung mga ganong klaseng mga valuable items daw, mas mainam na lamang daw para matiyak na secure, gawin na lamang daw, ilagay na lamang daw sa ating mga hand-carried baggage rather than doon sa mga gantong chine-check-in dahil talagang hindi raw naiiwasan at may mga gantong mangilan-ngilan pa rin daw na reklamo na mga nabubuksan ang mga luggage. Totoo Kahit nga yun. daw nakalakpa ang mga ito, ha, Jessica? Totoo yun. Take away po para sa ating lahat o leksyon, no? Pag meron po kayong mga alahas, huwag nyo nang isama sa check-in luggage. Doon na po mismo sa hand carry. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.